Kapatid, natatandaan mo ba kung kailan huling ginanap ang barangay at sangguniang kabataan elections? Matatanda ang unang nakaschedule ang BSKE noong May 2020. Pero dahil sa pandemya, inilipat ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa December 2022. Nang maupo naman si Pangulong Bongbong Marcos noong 2022, muling ipinagpaliban ang BSKE sa October 2023. Magkakaroon na muli ng pagkakataon ang mga botanteng makapamili ng mga susunod na mamumunong barangay at sangguniang kabataan officials. Narito ang ilang paalala bago bumoto sa darating na October 30. Manual ang darating na BSKE. Maliban na lang sa 3 barangay na magsasagawa ng pilot testing ng automated election system. Kailangang isulat ng tama ang mga pangalan ng mga ibobotong kandidato. Bago ang araw ng eleksyon, bisitahin ang online precinct finder ng COMELEC para malaman ang iyong polling place at precinct number. Bukas ang voting precinct sa October 30 mula 7 a.m. hanggang 3 p.m. Magpunta sa iyong voting precinct. Kung ikaw ay person with disability, senior citizen o buntis, maaaring pumunta sa emergency accessible polling place. Lumapit sa Electoral Board o EB at banggitin ang iyong pangalan, precinct number at sequence number. Kunin ang balotang ibibigay ng Electoral Board. Tandaan kung aling balota ang dapat mong makuha depende sa iyong edad. Siguraduhin na pirmahan ang Elections Day Computerized Voters List. Pagkakuha sa iyong balota, maaari mo na itong simulang sulatan. Tandaan ang bilang ng kandidatong iboboto. Gamitin ang ballot secrecy folder para hindi makita ang iyong boto. Bawal kuhanan ng litrato ang mga balota. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagbura kaya mainam na gumawa ng kodigo o listahan ng iboboto. Matapos mong sagutan ang balota, ibalik ito sa pagkakatupi at i-turn over sa EB. Kailangan mong tatakan ang ballot coupon ng iyong thumb mark bago magpalagay ng indelible ink sa iyong kanang hintuturo. Bago umalis sa voting precinct, tatanggalin ng EB ang detachable coupon o stub para isilid ito sa ballot box. Tandaan na ang iyong voter's registration ay automatiko na magiging deactivated sakaling hindi ka makaboto ng 2 magkasunod na eleksyon. Kaya bilang Pilipino, practice your right to vote.